Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share at mag-comment. Ayan. So meron po tayong magandang balita o hindi po alam kung maganda to o bad news, no? Dahil po ang Israel at Iran po ay yan, nagka-conflict po dahil sa mga nuclear. So yan po ang mga nangyayari sa kasalukuyan, na nagugulo ang dalawang bansa dahil lang sa nuclear. Yan, no? So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ako po si Reaction by Yet PH, no? So, sabay-sabay po natin panoorin ang mga balitang ito. Ayan, pinaulan ng missiles ang Tel Aviv, Israel. So, marami ang mga inosenteng Israel at Iranian ang nadamay sa kaguluhan nito o ang conflict nito. Ito ay pang-apat na araw na mula nung umpisa ang gulo sa Iran at Israel. Tinira ng Israel ang mga nuclear site, no? Yun. Mga ballistic missile ay araw-araw at gabi-gabi. Sabado at Linggo, baka hanggang ngayon. Tingnan natin ang Iran at Israel sa kasalukuyan. Ang mga Iran ay nagpaulan at pagsabog ng 370 ballistic missiles, no? Yan. Ayan, at tinira naman ng Iranian ang Israel sa mga syudad, particular sa lugar ng Tel Aviv, Haifa, Bacham, Rehoboth at Tamra. Karamihan ang tinira po ay mga residential building. Panoorin natin. So ayan po, pinabulaanan ng Israel na winasak ang mga air defense ng Iran. Yan. Diyan po sa video footage, para ang Israel air warplanes ay makapag-conduct ng mahusay na operasyon na walang takot mang matamaan ng mga warplanes nila kontra Iran. Mula noon nakita natin na multiple airstrikes, nagpalipad ng humigit 50 fighter and jets sa ang Israel target ang Iran. Ayan, natira nila ang mga target higit pa sa 100 na nadali ang mga air defense unit, missile storage facility, pati ang mga headquarters po ng mga defense ng Iran. Yan po, no? So, tinira po lahat halos sa parting Iranian. Video footage na galing po sa mga air defense ng Israel, no? Ayan po, panoorin po natin.
si Brigadier General Mohammed Kizemi, Intel Chief Deputy Hassan Muhaik. Ito ay wipe out dahil sa airstrike po yan, namatay. Our wonderful pilots are above Tehran. Tehran is burning. But we are aiming not at civilians, even though we told them to evacuate, and they are evacuating. It's happening now. You don't hear of it because the Iranians are hiding it, but this is what is happening. Yan, mga Iranian ang kasalukuyan na papunta sa Tehran dahil sa kaganapan na nangyari ngayon sa giyera ng Israel. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. So yan po si Donald Trump. So sa kasalukuyan, ang Iran ay hindi tinatarget ang mga US. Inaakusa ng Iran kasi po ang Amerika ay ang tumutulong sa Israel. So wala po tinirang mga American asset sa region ng Iran sa kasalukuyan, no? So sa kasalukuyan si Trump po ay pinadala ang mga aircraft galing East Asia to West Asia. Ayun po sa the USS Nimitz carrier po, no? Ayan. So tumaas na produkto ng langis dahil sa tensyon mula sa Israel at Iran. Lahat ng mamamayan sa buong mundo o mga ibang bansa gustong matigil ang gulong ito. Pero di pa alam kung papayag ang Iran at Israel na huminto. Israel kasi balak ng pahinain ang Iran forces, pero ang Iran ay hindi nabuwag. Halos karamihan pa sa mga commander ng Iran ay buhay pa. Pati mga fighting missiles ng area sa katutak pa sa kasalukuyan nga, marami pang firepower. Meron pang mga higit na 3,000 na stockpile ng Iran. Ibig sabihin hindi basta mababagsak ng Israel.